Samantala, sa panahon ngayon, mahalagang matiyak na lehitimo ang mga dokumentong ating hawak. Ito'y para maprotektahan ang ating mga ari-arian. At ngayong high-tech na din ang paraan ng panloloko. May paraan ang DOST para maging upgraded ang ating proteksyon sa mga peking dokumento. Kung paano yan, alamin sa sentro ng balita ni Rod Lagusan. Kasabay ng patuloy na digitalization at para maiwasan ang mga peking dokumento, bumuo ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology ng Digital Document Verification Technology. Sa bahagi kasi ng ITDI, nag-i-issue ito ng iba't ibang hard copy certificates bilang patunay na dumaan ng isang produkto o equipment sa pagsusuri ng kanilang opisina. At sa tulong ng blockchain technology, naging posible ito. Tumutukoy ito sa pamamaraan ng pagtatala o pag-record ng impormasyon na kung saan ang system ay mahirap na mabago, mahack o mamanipula. Sa tulong nito, nagawa nila na magkaroon ng digital test certificate. Yung test certificates ngayon, sir, is prerequisite to other government agencies requirements. Nagpapatest sila sa amin, and then we issue a test report, and those test reports are being submitted to other government agencies as prerequisite requirements for their business. Tulad nila ng Bureau of Customs, Food and Drugs Administration at Department of Trade and Industry. Kasama din dito ang pagkakaroon ng digital verification portal na siyang magagamit ng publiko para makita ang kanilang test certificate. Sa tulong nito, mas mabilis na ang proseso ng pagkuha nito, lalo na ng mga nasa malalayong lugar dahil hindi na kailangang bumiyahe pa sila o gumamit ng courier para makuha ang hard copy ng kanilang certificate. Muna sa ITDI muna namin siya i-operationalize. And then with way forward, we are open to share this with the other DOST agencies and other also government departments that will be interested in adopting our e-payment, our customer portal, and online verification document portal. With the latest ngayon na nahahack and the security is breached, so it's one way of protecting the data of within the DOST. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, isang ligtas, epektibo at transparent na pamamaraan para matukoy na authentic o totoo ang isang dokumento. At mula dito, ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PSERD na isang sectoral planning council ng DOST, tinitingnan nila na mas magamit pa ang blockchain technology at dahil dito, meron silang open for proposal. We're not limited to documentation per se. We're also looking into commercial, industrial products, industrial processes, kung paano din ipapasukan ng blockchain yung mga ganong components, and we are in touch with some experts that could help us. Tulad na lang anya ng pagtukoy kung ang isang produkto ay authentic. Kasama ito sa patuloy na pagtukoy pa sa posibilidad na gamit ng blockchain technology. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.